Bayan, sa pagkakataong ito ay makakausap po natin via Zoom si Agriculture Undersecretary Ching Caballero. Siya po ang pinuno ng High Value Crops Development Program ng DA. Magandang gabi po, Yusek Ching. Si Clay Pardilla po ito ng PTV. Good evening po. Magandang gabi, Clay at Patrick, sa inyong programa. Malaking salamat at kami ay naimbitahan. Opo, Yusek, ano po ang kasalukuyang kalagayan ng High Value Crops Development Program ngayong 2026 at bakit po ito mahalaga? Napakagandang tanong po niyan. Malaking kontribusyon ng high value crops sa economy natin. In 2025, naipalabas ng ating Philippine Statistics Office na nagkaroon ng 390 billion contribution or 16% ng total gross value added sa agriculture, fisheries, and forestry sector. No? Napakalaking kontribusyon ng high value crops, hindi lamang po sa pagkain, kundi pati yung umuusbong na nutraceuticals at botanicals. So, ito ho ay isang mahalagang sektor ng ating agrikultura na kung ating pagtutuunan ng pansin ay makakabuti para sa ating mga magsasaka na naglalayong palawigin ang kanilang income stream at para naman sa ating higher value agriculture po. Opo, Yusek, ano po yung mga pangunahing proyekto natin ngayong taon para gumanda pa po ang produksyon ng ating mga high value crops? Una sa lahat po ay nilalatag natin yung innovation, ano? Yung ating business as usual ay binabago natin sa pamamagitan po ng inclusive and participatory agribusiness mechanism. Ibig po sabihin nito, isinusulong natin ang patuloy na pagpapataas ng ating kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya. So nandito na ho yung mga protected cultivation system or yung white revolution na ating tinatawag, kung saan makakapag-produce po tayo ng off-season vegetables at higher value or yung mga specialty products kagaya ng bell pepper, conical pepper, na ito naman ay dinadala po sa mga institutional buyers. Pangalawa din po dyan ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa mga lokal na pamahalaan at unti-unti ho talagang malaki yung nai-invest na rin ng LGU, matching it with the interventions na pinoprovide ng DA. So both institutional and organizational ho ang ating mekanismo para mapalawig yung innovation at yung buy-in ng ating mga partners po. Para po sa kaalaman ng ating mga viewers, itong pong mga high value crops, yan po yung mga gulay, prutas, at kamusta po yung paghahanda ng Department of Agriculture, lalo na po at may banta ng El Nino at magkakaroon din po tayo ng habagat sa mga susunod na linggo o buwan po. Yusek Ching. Oho. Yes, thank you, Clay. Ang una po sa lahat ay tinutuunan natin ng pansin yung pagbibigay ng mga reliable planting materials. Ano ho? So, paano ho natin ito sinasagawa? Meron hong mga gulayan sa bayan, seedlings production, kung saan ang ating mga magsasaka na nais magtanim ng gulay ay makakapag-ugnayan sa ating mga rural improvement club at kababaihan. So, seedlings is very important. And so we make it available at the community level. Pangalawa po ay yung pagbawas nga nung time para sila ay makapag-produce. And so with seedlings, they can reduce their preparation time in less than a month. So minus 1 month ang kanilang preparation kasi may mga seedlings na magiging available through Digulayan sa Bayan. Pangatlo ho ay yung paglatag din ng ating mga irrigation systems at meron tayong mga nabibigay sa kanilang solar-powered irrigation system kung saan Gulayan sa Bayan is a very important project because it establishes community-based nurseries and empowers communities with the technology and grafting. So, hindi lang hubuto ang binibigay natin. Binibigyan natin sila ng
mga gamit para tuloy-tuloy na kumita because they can sell their seedlings. They can also plant it. Pwede nilang itanim yan sa kanilang mga community gardens at pwede din silang mag-contribute sa kanilang mga PTA or Parents Teachers Association kung saan yung gulayan sa paaralan ay makakapag-avail din ng seedlings na ito. Opo. Yusek Ching, mahalaga po yung pag-export natin ng mga high-value crops para mapaganda yung kita ng Pilipinas at mapalakas din po yung value o halaga ng ating piso. Kumusta po ba yung pagpapalakas natin ng pag-export sa iba't ibang bansa at ano-ano pong mga produkto yung nangunguna pagdating sa pagbiyahe po ng ating mga high-value crops sa ibang bansa? Oo, kaakibat nung ating DTI kasi meron tayong mga foreign trade agreements na bilateral agreements na napalakas, lalo na yung pag-open ngayon ng Europa, ng Canada, ng Japan, kung saan ang ating Pangulo kasama ang ating Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay nagkaroon ng mga pirmahan para mapalawig ang ating market access. Patuloy din nating sinususog yung ating fresh fruits, kung saan ang mangga, ang ating Carabao mango ay patuloy no na tinatangkilik ng buong mundo at it sells like hot potato, ika nga natin, pag ito ay nakakarating ng presko sa mga pamilihan, kagaya ng kahit ng Germany, no? So Germany, Europe is one, US, of course, Japan, South Korea, and even our existing ASEAN countries, no? Indonesia is also being sought after kasi nandito ho yung ating pinag-uusapan, no, na ugnayan sa pagbebenta ng abaka at ng iba't ibang high value crops. So the one that is number one, kumbaga, sa ating mga ina-export pa rin ay yung saging, pinya, mangga, coconut products, processed fruits and spices. Um, at kasama din dito, Clay, no, yung natural food colorants kung saan unti-unti ang ating ube ay pinoposisyon hindi lamang ho pagkain but kundi meron din siyang non-food applications. Opo. So root crops is also an emerging crop that will be offered for export din po. Yusek Ching, meron po ba tayong tulong na iniaabot gaya na lamang ng mga financial assistance para mapalakas pa po itong high value crops at paano po natin hinihikayat yung mga magsasaka na pasukin ang industriyang ito? Go ahead po, Yusek Ching. Yeah, thank you, Clay. Una sa lahat, yung ating mga interventions ay nag-uumpisa sa planting material. Pangalawa po ay yung kakayanan din nila, no? So nandiyan yung mga production support systems natin, extension support kung saan ang training ay nakapaloob din at sinasagawa natin ito all over the country in partnership with ATI or Agricultural Training Institute. Doon ho sa breeding at pagpapalawig ng formal seed system from the informal seed system ay ginagawa natin in cooperation with the Institute of Plant Breeding and BPI. Research and development is also one area where we invest through the technology transfer mechanism ng Bureau of Agricultural Research at binubuhay din po natin yung community-based participatory action research para lawig natin yung technology transfer at technology adoption ng mga kaalaman na nabubuo natin sa ating mga regional research stations. Importante din dito, Clay, yung irrigation network at of course yung mga machineries kagaya ng mga post-harvest facilities na pwede silang makagawa ng munggo soup o ng kalabasa ice cream na kung saan yung ating commitment para maka-address nung kabawasan ng ating malnutrition and undernutrition ay maging number one yung ating pagkain ng gulay kung saan naiingganyo ang ating mga mamamayan na isama po yun sa kanilang pagkain para maging balanse at hindi lang po rice-centric ang ating nagiging diet. Alright, maraming salamat po Agriculture Undersecretary Ching Caballero.
Thank you, Clay, at magandang gabi po sa ating lahat.